Ang pagbabago ni Sophie ni Betty B. De Paz. Sa unang araw ni Sophie sa probinsya ng kanyang lolo at lola ay nararamdaman niya ng magiging maganda ang kanyang buhay probinsya kahit nasa syudad ang kanyang mga magulang. Nilibot ng batang babae ang taniman ng kanyang lolo at lola at doon nakita ang dalawang batang nagtatrabaho sa kanilang taniman. Hello guys! Wika nito sa kanyang hinahawakang bagay, sabay alis. Apo, halika na rito. Tawag ng kanyang lolo. Bakit po, Lolo? Tanong ng bata. Tuturuan ka namin ng iyong lola sa pagtatanim. Kayo na lang po. Ayaw pong marumihan. Sagot ng apo. Ada, ang batang ito. Mamaya pa kaming hapon uuwi ako. Baka magutom ka rito. Mahinahong wika ng lola. Sige na nga po. Pupunta na ako. Kainis naman. Marami pa sana akong makukuhang picture eh. Pagmamaktol ni Sophie. Pagkatapos ng ilang oras na pagtuturo sa apo, ay umupo malapit sa puno ang batang babae. Hindi niya kasi gustong makisalamuha sa iba kaya siya nandito. Hi! Wika ng isang batang lalaki na bigla-bigla na lamang nagpapakita. Sino ka? Tanong ni Sophie. Ako si Makmak. Sabi ng lola mo, babae na daw. Nakangiting tugon ng bata. Sa sumunod na araw ay inatake sa puso ang lola ni Sophie, kaya pansamantala muna siyang nasa bahay ni na Makmak na kanilang kapitbahay. Pagdating ni Sophie sa bahay ay wala siyang ginawa, kundi ang umupo at minsan ay inuutusan pa nito ang mga kapatid ni Makmak na kumuha ng mga bagay para sa kanya, kaya naggalit si Makmak sa kanilang bisita. Sophie, may kamay ka naman, di ba? Ba't hindi na lang ito kumuha? Pilosopo nitong tanong. Ano ba sa'yo? Hindi naman ikaw ang inuutusan ko. Pagtataray ng batang lumaki ng mayaya parati sa tabi. Sa lahat, ang ayaw na ayaw ng bata ay ang may pumuna sa kanya, kaya minabuti ni Sophie na umalis ng kanilang bahay at maglakad-lakad muna sa labas. Napadpad ito sa isang puno na may kung anong nakasabi. Pinagtakhan ng bata kung anong bagay ito, kaya siya'y kumuha ng bato at ibinato rito. Hindi lumipas ang isang segundo at sinugod ang batang si Sophie ng mga nagambalan ng mga bubuyog. Help! Help! Tawag ng saklolo ng bata, ngunit walang nakarinig dito. Sa kasamaang palad ay mayroon palang bangin na malapit sa kanyang kinatatayuan, kaya siya ay natulog nang wala sa oras, at sa huling pagkakataon ay narinig ang malakas na pagsigaw ni Sophie kasabay ang pag-itim ng paligid sa paningin ng bata. Sa pagbukas ng mata nito ay doon niya napagtanto na panaginip lang pala ang lahat, at sa oras na iyon ipinangako niya na siya'y magbabago. Kasabay nito ang pagpasok ng kanyang mga magulang at sinabing nasa baba na ang kanyang lolo at lola, kaya maghanda na siya at sila'y aalis na para magbakasyon sa probinsya. At doon nagtatapos ang kwentong pagbabago ni Sophie. Sana'y kapulutan niyo ito ng aral.